Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:06. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bukos nga pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napiktuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo, kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon Western Visayas, siya rin mga headliners boss sa gintipon sa hulot balitaan sang DYLL, Radyo Pilipinas, Iloilo, sa mga Biyernes, June 5, 2026. Ako si Big Pabiona, pagbiyari ang mga headline. Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag First Lady Liza Marcos ginpangunahan ang commencement exercises sa West Visayas State University. Presidente Ferdinand Marcos Jr. target nga mapanubo ang dropout sa pungsod gamit ang presidential scholarship. Department of Social Welfare and Development Secretary Gatchalian ginbisitahan ang pamana hanging footbridge project sa Carolan, Cabancalan City sa Negros Occidental. Iloilo Bike Festival nag-upisa subong nga adlaw. Presyo sa school supplies sa Western Visayas nagapabilin nga estable. Department of Trade and Industry ginapabaskog ang pagbantay sa school supplies. Bureau of Fire Protection magabakal sang fire trucks para sa 109 kabanwa sa bilog ng Pilipinas. Unified 911 Satellite Command Center ginudsar sa Leganes Fire Station sa Leganes, Iloilo. Mga alkalde sa syudad kag probinsya sang Iloilo ginasuportahan ang pagtukod sa Unified 911 Satellite Command Centers sa pungsod. Bridging the Digital Divide sa Guimaras, ginpasangkad sang bayanihan SIM ang learning access sa Agsanayan National High School. Well-based tourism management system ginhuman sang mga COMSI intern para sa turismo sa Aklan.
bago nga walkway kag Mangrove Conservation Center sa Iloilo gin-inagurahan. Police Regional Office 6 naghatag kalingawan kag paglaom sa 29 ka kabataan nga benepisyaryo sang Friends of Cancer Kids Iloilo Foundation. Tukuron nga solar plant sa Anilaw magadala sang dugang nga supply sang kuryente sa Iloilo. Iloilo Provincial Health Office ginpabaskog ang kampanya kontra dengue. Iloilo PHO ginpabaskog ang paghanda batok sa tipdas. Negros Occidental Provincial Government nagpanagtag sang kabugusan nga 1.5 million pesos sa 201 ka IP students sa 5th distrito sang probinsya. Pagpabilin sang pagkatambad sang serbisyo may ginalantaw man o kunwala ang mensahe ni MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III sa mga katapo sang Iloilo City TTMO. Sa kaundan sa mga headline, dinapit si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa graduation sa class of 2026 law students sa West Visayas State University sa La Paz, Iloilo, subong nga hapon. May 20 ka mga law students nga naggraduar subong nga tuig sa diin mismo ang presidente kaupod si First Lady Liza Marcos ang nangin guest of honor. Antes ang graduasyon sang kolehiyo sang abogasya, ang graduasyon sang eskwelahan sang pagtuon sa graduate ginhiwat man sang mas temprano. Ang First Lady nangin isa ka anay manunudlo sang WVSU College of Law sang tuig 2024. Sang 2025, ang West Visayas State University College of Law naka-record sang 100% nga pagpasar sa eksaminasyon sa bar. Bangod sa makaalarma nga datos nga halos 29% sa mga estudyante sa kolehiyo ang magauntat sa pag-eskwela sa tuig 2025, personal gid pangunahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sang nagligad nga Miyerkules ang pagpanagtag sang tag 20,000 ka pesos or 20,000 scholarship grant sa masobra 4,000 ka estudyante sa Manila. Ang lihok ang kabahin sang nationwide nga programa na nagatuyo buligan ng mga problema sa pinansyal nga matapos ang ila pagtuon tubtob sa graduation. Sa speech sa tubang sa mga bago nga grantees sa Rizal Memorial Sports Complex sa Malate, gintumod sa presidente ang isa ka report halin sa Second Congressional Commission on Education. Sunod sa report, ang naguntat sa pag-eskwela sa kolehiyo naglabot sa 29%, sang nagligad nga tuig, isa kabutang nga gintawag niya nga tuman kausik kag mahimo kuntani malikawan paagi sa nagakaigo nga bulig pinansyal. Ang scholarship ang kabahin sang mas malapad nga bawat bayan makikinabang nga inisyatiba sa gobyerno nga naglakip man sang bi-monthly rice distribution sa mga nagkakinahanglan nga pamilya sa idalom sang Local Government Support Fund. Agud mas madasig nga makalabot ang bulig sa ordinaryong mga Pinoy, ini nga mga programa ginapaagi sa mga local government units. Agud malikawan ang burokrasya o kung malawig nga proseso sa nasyonal nga gobyerno. Ginbisitangan ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang pamanahanging footbridge project sa sitio Pagulaon, Barangay Carolan, Kabangkalan City sa Negros Occidental sa June 4 bilang liwat kapag pamatuod sang promisa sang administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga mapauswag ang koneksyon kag mapasangkad ang mga oportunidad para sa mga komunidad sa mga malayo nga lugar paagi sa Pamana program. Ang proyekto ginapunduhan sa DSWD Pamana sa valor nga 2.4 million pesos nga may counterpart contribution sa City Government of Kabangkalan kag Barangay Carolan. Tinutuyo sini nga mahatagan sang mas luwas kag mahapos nga access ang mga pumuluyo kag ginupdan man Secretary Gatchalian sa tion sang inspeksyon sa Mayor Benji Miranda, Congressman Mercedes Alvarez, Board Member Ralph Alvarez, mga opisyal kag tinawos ng DSWD
mga tiglawas ng Philippine National Police kag Philippine Army, mga barangay officials kag iban pang stakeholders. Ang pamana akon payapa at masaganang pamayanan nga programa amo ang panguna nga inisyatiba sa gobyerno sa Pilipinas para sa kalinong kag-uswagan para man sa mga apektado sang inaway. Ang limitado kag hindi masaligan nga koneksyon sa internet magapabilin nga dako nga pagpanghangkat sa mga malayo kag hindi maserbisyohan nga mga komunidad pareho sang Agsanayan National High School sa Guimaras. Ang problema sa koneksyon sa internet nagapugong sa pag-aangkon sa mga estudyante sa mga online learning resources. Nagalimit man sa mga manunudlo sa paghatag sang ICT-enabled instruction. Kag nagabuhin sa ikasarang sa komunidad sang eskwelahan nga lubos nga makigbahin sa mga digital nga plataporma kag mga serbisyo sa online sang gobyerno nga nagapabilin sa madamo nga mga manunudlo sa disbentaha sa isa ka nagadugang nga konektado sa sistema sang edukasyon. Ang pagsabat sa sini nga mga kakulangan nagasanto sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga padasigon ang digital nga pagbago kag siguraduhon nga wala sing Pilipino nga mapabilin sa digital nga panahon. Sa pagtuytoy sang sini nga pananawan ng Department of Information and Communications Technology, Regional Office 6 padayon man nga nagapatuman sa mga inisyatiba sa inklusibo nga koneksyon nga nagapasangkad sa pag-angkod sa mga serbisyo sa digital sa mga lugar nga hindi malabot kag nga may diferensya sa geografiya. Bilang sabat sa DICT Regional Office 6, nagpatigayon sang bayanihan SIM distribution sa idalom sang Free Public Internet Access Program sang February 13, 2026 sa Agsanayan National High School kag may kabugusan nga 654 ka SIM cards ang ginapanagtag sa mga manunudlo, mga estudyante, kag mga teaching staff ang tagsa ka 25 gigabytes ang libre nga mobile data kada bulan sa sulod sang isa ka tuig agud suportahan ng online nga pagtuon, komunikasyon kag pag-access sa mga kinahanglanon nga digital nga serbisyo. Agud masiguro ang nagakaigong implementasyon isa ka aktibidad sa pag-validate sang site. Ang gitpatigayon sang June 1, 2026 nga nagalakip sa pagparehistro sang SIM paggamit sang datos kag feedback sang user ang pagpabakod sang koordinasyon sa tunga sang DICT kag sang LGU sang Buenavista Guimaras sa pagpabakod man sang inisyatiba sa koneksyon sa katapusan nga milya. Bilang resulta, mga benepisyaryo naka-eksperyensya sang mas maayo kag mas maligon nga pag-access sa internet nga maayo nga partisipasyon sa digital learning. Mas epesyente nga pagsumiter sa mga kinahanglanon sa akademiko kag mas madasig nga komunikasyon sa sulod sa komunidad sa eskwelahan. Sa lokal nga mga balita pagkatapos gidlang sa mga pahanumdom. Ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat mangamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals.
mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories. Sa lokal na mga balita, dunun sa Subong Adlaw, June 5, ang 12th Iloilo Bike Festival sa Garden Atrium Festival Ball sa diin pasakupan sang ginatos ka mga siklista. Tema sang Bike Festival 2026 amo ang Flow City, Iloilo Always on the Move. Sa diin, paagi sa festival, maduso pa sa Iloilo City ang progresibo, sustainable, healthy lifestyle kag connected bike lane networks nga nag-ani na sang madamo nga pasidungog kasubong sang Gold Ratings Mobility Awards katipunan awards sang tuig 2025 kag second place bilang bicycle friendly city category. Sa iyang mensahe ginpakigbahin ni Executive Assistant J. Treñas, Assistant Festival Director sa Iloilo Bike Festival, ang mensahe ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas sa diin nagpabutyag sa kung paano ginhugpong sang cycling culture ang mga Ilonggo kag nakilalaan bilang bike-friendly city. Nang idinapit man sa nga bisita sa opening ceremony si MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III, ICTTMO Chief Retired Colonel Oldarico Garbanzos, Iloilo Bike Council Action Officer Jennifer Fong sang Mega World Corporation kag Iloilo Festivals Foundation Incorporated Chairman kag Iloilo Bike Council Co-Chairman Jaji Piña. Lakip sa balantayan ng mga aktibidad sa Bike Festival 2026 ang Food Bike Crawl, Mega Criterium, Push Bike Race, Iloilo Duathlon, Grand Fun, Ride the Battle of the Bands, kag Electric Car Show. Presyo sang school supplies sa Western Visayas nagapabilin na estable. Yari ang report ni JP Hervas. Nagapabilin na estable ang presyo kag supply sa mga school items sa rehiyon sandig sa monitoring sa Department of Trade and Industry Western Visayas pila kadlawan ti sang liwat na pagbukas ang klase sa Lunes. Ini sandig sa gidhiwat na monitoring sang DTI sa 41 ka major retail outlets sa rehiyon kung sa din 13 ang ginbisitahan sa Aklan, 5 sa Antique, 7 sa Capiz, 4 sa Gimaras kag 12 sa Iloilo. Sadig sa personal na pagpangusisa sa DTI, nagapabiling na kasarangan ng presyo kag highly accessible ang mga school supply sa mga balaligyaan. Dugang pa sa ahensya, bangod bastante ang inventory sa mga retail market. Ang mga ginikanan kag mga estudyante ang wala sa lauman na pagtimbok sa presyo sa mga school items. Magwas darigin paambit man sa ahensya na padayon ng pagtandag sa pila ka bibligyaan sa bugos nga rehiyon sa masgin pabarato nga school supplies pinaagi sa diskwento caravan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Iyon tabas kung pa sa Department of Trade and Industry Iloilo ang ila pagbantay sa mga school supplies sa nanungutuhay ng mga balaligyaan sa Iloilo. Inibilang pagsiguro ng mga hatagan proteksyon ng mga konsumidor kag pagpanghanda sa nagahilapit nga pagbukas ng klase. Sandig sa monitoring, nagapabilin nga estable ang supplies ng school items samtang mga presyo nagasumidaman sa ginapagwa nga suggested retail price. Iwat nga ginainganyo sa DTI Iloilo ang tanan nga konsumidor nga tan-awon ang karon nga mga presyo kag i-report ano man nga mapaglapas sa kunan fair trade practices. Dahil sa karon sa Bureau of Protection nga makabakal sang fire truck para sa 109 kabanwa sa bilog ng Pilipinas nga wala sang kagalingon nga fire truck.
Sunod kay Bureau of Fire Protection Director Fire Chief Alberto Juan Chiu, sa masobra 35 ka tuig, may mga lokalidad pa sa pungsod nga wala sang fire truck kag ginarespondihan lang sa mga kaiping nga banwa nga may fire truck kung may sunog. Sa direksyon sa pagpapamuno ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kag DILG Secretary June Vic Remulla, subong nga tuig mag-procure kung magabakal sang fire trucks agud mapatindugan sa fire station ang mga nahinabitan nga banwa. Ginapasiguro sang opisyal nga kabahin ini sa modernization program sang Bureau of Fire Protection nga wala sang lokalidad nga ma-deprive sa basic fire services. Mas madasig kag mas mahapos ang pagresponder kung may emerhensya o kung insidente sa paglunsad sa Unified 911 Satellite Command Center sa Liganes Fire Station sa Banwa, sang Liganes, Iloilo. Ang ceremonial launching gipangunahan kahapon ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., Bureau of Fire Protection Director Alberto Juan Chiu kag mga lokal nga opisyales sa Iloilo sa Unified 911 Satellite Command Center. Madasig marespondihan ang anuman nga tawag sa 911 gamit ang mga lokal nga dialect kaangay sang Hiligaynon, Kinaraya, Ilocano, Ibanag, Kagwaray. Sunod kay PNP Chief Jose Melencio Nartates, ang programa kabahin sang direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga pabakuro ng crisis management kag mag-establish sang localized emergency response systems sa pungsod. Bugos naman ang suporta sa mga lokal nga opisyal sa nahinabitang nga programa sang national government. Bugos naman may nasuportahan sa mga alkalde sa syudad kag probinsya sang Iloilo ang pagtukod sa Unified 911 Satellite Command Center sa pungsod. Ang ceremonial launching sa Liganes ginpangunahan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates, BFP Director Fire Chief Superintendent Alberto Juan Chiu kag mga lokal nga opisyal sa probinsya. Sunod kay Iloilo City Mayor Aiza Treñas, ginasuportahan ang programa bangod sang mas madasig ang pag-respond sa tion nga may emerhensya o kung insidente sa komunidad. Tinutuyo sang Unified 911, mapadasig ang response sa mga emerhensya kag mapasiguro nga masabat ang tawag sa 911. Ginpaidalom sa unang napulo ka adlaw nga rollout training sa Community Resilience Implementation Process Stage 1 kag 2 ang 100 kakamangkatapo sang Kalai Seeds Area Coordinating Team. Yari ang dugang report upod kay Miriam Grace Arenieta. Ginpaidalom sa unang napulo ka adlaw nga rollout training sa Community Resilience Ginpaidanon sa unang napulo ka adlaw nga rollout training sa Community Resilience Implementation Process o CRIP Stages 1 and 2 ang 107 ka miyembro sa Kalai Seeds Area Coordinating Team o ACT. Ang training maghahanda sa ACT sa pagpatuman sa Philippine Community Resilience Project o PCRP ang pinakabago nga modality sa Kalai Seeds. Highlight sa unang adlaw sa training ang Module 1 nga Development Challenges and Myself nga nagainganyo sa mga partisipante nga magtan-aw sa pihak ng statistics ug paghangop sa mga mas madalong pa nga mga kabangdanan sa kaimulon ang nagaangot nga mga epekto sa mga pagpanghangkat sa katilingban kag ekonomiya kag ang mga kabangdanan nga nagahimo sa mga komunidad nga nanginahuyang sa kalamidad, pagbago sang klima kag ibang pa nga mga katalagman. May ginhiyat man nga reflective exercises sa mga partisipante. Ang training ginorganisa sa Kalai Seeds Regional Program Management Office o RPMO. Para sa Bagong Pilipinas, Miriam Grace Arenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Naghatag sa kalikawan kag paglaom ang Police Regional Office 6 sa 29 ka mga kabataan na benepisyaryo sang Friends of Cancer Kids Iloilo Foundation Incorporated pinaagi sa isa ka gift-giving activity sa Tigbawan. Ang kahiwatan ginpangunahan ni Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Bayani Razalan kag regional staff ang pagpanagtag sa mga regalo sa kabataan kag sa ila pamilya. Ang gift-giving activity pagpakita sa kapulisan sang pagpalangga kag suporta sa mga kabataan nga nagakinahanglan sang paglaom kag pag-atipan. Bugos nga pagpasalamat sa mga kabataan kag ginikanan sa bulig nga ginpaambit sang kapulisan.
Tukuron nga solar plants sa Anilaw magadala sang dugang nga supply sa kuryente sa Iloilo. Yari ang report ni Hope Turiciante. Eksperyensya sang malawig nga power interruption ng pila ka lugar sa probinsya. Kasugod na ang konstruksyon sang unang nga phase ng solar power plant sa banda sang Anilaw sa probinsya sang Iloilo sa tapos ang ginhiwat nga groundbreaking ceremony sa barangay Cag-an Hunyo 4. Nagluwas sa matinlo nga enerhiya, ginalauman nga magabulig ang Anilaw Solar Power Plant sa pagsabat sa nagataas karon nga demand ukon kinanglanon sa kuryente sa Iloilo. Sa katapusan sang tuig ginalauman nga matapos ang phase 1 sang proyekto, kag ginalantaw nga makahatag sang 6.6 megawatts ang kuryente. Samtang ang phase 2 sang proyekto sa pareho nga lugar, lauman sa tunga-tunga sang tuig 2027 nga magadala naman sang kapin 30 ka megawatts nga kuryente. Ang proyekto pangunahan sa Mabuhay Power Holdings kag ginaabi-abi naman sang LGU kag mga opisyal sang barangay Cag-an. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Turiciante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Iloilo Provincial Health Office ginapabaskog ang kampanya kontra sa dengue. Yari ang report ni Hope Turiciante. Ginpabaskog sa Iloilo Provincial Health Office ang kampanya kontra dengue antes ang pagbukas ng klase pinaagi sa pagpalapad sang hibalo sang publiko sa pagtapna sang balatian kag pagpatuman sa mga tikang agud mapangapinan ang kabataan sa eskwelahan. Sa ginhiwat nga Brigada Eskwela 2026 sa Santo Niño Elementary School sa San Miguel, Iloilo, ginhinyo sang IPHO ang mga bulutuan kag komunidad nga regular nga magpatuman sang clean up kag dulaon ng mga ginaitlogan sang lamok pinaagi sa 4 kati, ang taob, tuyo, taktak at takip. Naghatag sang long-lasting insecticide-treated screens ang IPHO pinaagi sa San Miguel Rural Health Unit para sa Santo Niño Elementary School. Agud mapanubo ang mosquito exposure sa sulod sang bulutuan. Nagbulog man sa kayuwatan ng mga manunudlo, mga ginikanan, estudyante, kagibanta nga ahensya bilang kabahin sang ulilupod nga paghanda sa pagbukas sang klase sa Hunyo 8. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Turiciante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pagpanghanda batok sa tipdas, ginapabaskog man sang Iloilo PHO. Yari nga napabaskog sa Hope Iloilo Turiciante. Provincial Health Office mga pagpanghanda kontra tipdas. Sa damlag lang, nagiwat ang PHO sa orientasyon sa congenital rubella syndrome surveillance kag measles rubella cases and outbreak response. Katuyuan sini mapataas ang ihibalo kag kapasidad sa mga healthcare workers sa pagmonitor, paglikaw kag pagresponde sa mga kaso sang tipdas. Luyag man sa aktibidad nga mapasangkad ang kapabilidad sa mga health officers nga makadetect kag makareport kilayon sa mga congenital rubella syndrome nga sarang makaapekto sa mga lapsag. Ang niyok inuptan sa Department of Health. Nagpasalig naman ang Iloilo PHO nga pabaskugon pa ang disease surveillance sa probinsya pinaagi sa padayon nga capacity building agud mapangapinan ang ikaayong lawas sang kada Ilonggo. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Turiciante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Web-based tourism management system ginuman sa mga COMSAI nga intern para sa turismo sa Aklan. Yari ang report ni Hope Turiciante. Was sa Boracay, isa man sa mga sikat nga destinasyon sa Aklan ang Burwanga. Agud mabuligan para mapanami ang pagdumala kag promosyon sang Barangay Bel-Is sa Banwa, naghuman sang isa ka web-based tourism management system ang mga computer science student interns sa Department of Science and Technology Aklan. Katuyuan sang integrated tourism management system, himuon epesyente ang pagmonitor sa mga turista nga nagabisita sa lugar samtang nagaserbe man nga online platform ang inobasyon para mapakilala pa ang mga atraksyon kag serbisyo nga ginatanyag sa barangay. Nagapati ang DOST Aklan nga makabulig ang sistema sa mga tourism frontliners kag mga opisyal sang barangay para sa mas organisado nga impormasyon sa mga turista
kag makahuman sang datos nga sarang magamit sa pagpasad sa mga polisiya kag programa para sa lokal nga turismo. Ang proyekto ginuman sang 4 ka interns gikan sa Aklan State University Ibahay Campus sa idalom sang Community Empowerment through Science and Technology. Samtang ginanunsyo man sang DOST nga sa karon nagapadayon man ang paghuman sang virtual tour kag tourism circuit sa lugar sa pagbinligay sang barangay kag LGU Buruanga. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Halin sa anay abandonado nga fish pond isa nasubong ka mangrove sanctuary ang Iloilo Provincial Katunggan Ecological and Economic Park o kon ProKeep sa barangay Nabitasan sa Banwa sang Liganes sa tapos sa pila ka tuig nga pagpangapin kag rehabilitasyon. Bilang kabahin sa padayon nga development sa lugar, ginanagarahan ang bago nga walkway kag ginunsar sa lugar ang Center for Mangrove and Marine Biodiversity Conservation nga nagatuyo mabaskugon ang konserbasyon, panalawsaw, edukasyon kag ecotourism sa ProKeep. Sunod sa Iloilo Provincial Government Environment and Natural Resources Office, halin sa duha ka sahi sang bakhawan, sang ginsuguran ang rehabilitasyon malabot na inisubong sa napulo ka mangroves species. May ara naman sa sightings sa mga migratory birds sa lugar. Aktibidad din pangunahan ni Iloilo Governor Arthur Defensor, katuwang ang Department of Environment and Natural Resources Western Visayas, Central Philippine University, Liganes LGU, kag Zoological Society of London. Impayag naman ni Liganes Mayor Vicente Haen II sa iya mensahe ang importansya sang pagpangapin sang palibot para sa masunod nga henerasyon. Umalikan nato no ining ProKeep, Provincial Katunggan Ecological and Economic Park, nagsugod ito way back 2016. It is a 10-hectare abandoned, unutilized, unproductive fish pond wherein naging-develop sa province of Iloilo. So we've started from open area, hindi siya sang una. So ang initial budget naging-introduce ang province is only 710,000 from seedlings production to planting, to protection and maintenance until na-develop ining site. So, nag-startan kita sa 2 species which is Dugungalon and Pagatpat. And right now, nag-increase na siya into 10 species. May bakaw lalaki, bakaw babae, even nipa, ara na siya no palaypay. So, kung tanawan natin, the area is very diverse. So, and at the same time, may mga sighting na sa migratory birds. Karon magpatian din ninyo ang hunis ang pispis kung dito na kita sa sulod sa area. So nagsugod kita sa open area until na de-develop nato ini nga site. And for information, ang project naton is nagiging awardee one of the excellence in environmental governance in 2024 as the Coastal Green Belt for Biodiversity Conservation and Coastal Protection. Nagpanagtag sa kabusan nga 1.5 million pesos ang Negros Occidental Provincial Government sa 201 ka indigenous peoples sa nga mga estudyante sa 5 distrito sa probinsya. Ang mga benepisyaryo nagalin sa Binalbagan, Isabela kag Himamaylan City. Kada benepisyaryo ang nagbaton sang 7,500 pesos nga ayuda nga ginpanagtag sa idalom sang Educational Assistance for Indigenous People's Basic Education Program. Sa iya mensahe, ginangganyo ni Governor Eugenio Jose Lacson ang mga scholars sa pagtuon sang maayo kapag himakas nga magmadinalagon. Pasalig man sini ang mga estudyante nga ang provincial government magapadayon sa pagduso sang inclusive development kag pagpasiguro nga wala sang sektor nga mabayaan sa pag-asenso sang probinsya. Pagpabilin sa pagkatampad sa serbisyo, may galantaw man o kung wala ang mensahe ni MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III sa mga katapo sang ICTTMO. Yari ang report ni Junior Baklay. O kung
dayon man napapakita sang tampad nga pagserbisyo bilang sa mga traffic enforcers, may nagalanta man o kung wala. Ini naman ang mensahe ni General Torre sa iya pag-atubang sa mga katapos ng Iloilo City Traffic Management Office ng Iloilo City Government sa ginhiwat nga programa sa City Hall Penthouse nagligad nga adlaw. Ang mga enforcers sunod sa opisyal ang front lines ng gobyerno sa pagpasiguro sa masulhay nga pagbiyahe sa dalanon, pagpabilin sang kalinong kagatahay sa pag-respond sa emerhensya sa diing ginalauman sang publiko. Nahatagan sa kagayonan si Torre nga makahambal sa mga katapos ang ICT-TMO matapos ginimbitar ni Iloilo City Mayor Raisa Trillanes. Si Torre ang isa sa mga dinapit sa bisita sa Iloilo Bike Festival 2026. Si General Torre. Sa ating President sa Peace and Order, sa mga tanan na nagtatrabaho sa likod sa eksena, para ma-maintain ang kahilway kag kaluwas kalinaw sa ating mga syudad. Sa muna ko ngayon, kung wala problema, daw hindi lang mo mapansin, di ba? Hindi, wala lang mo mapansin sa inyo. Pero kung may hindi na gani, ano na, kinapangita na kinutanan. Kita, kamo, wala kinapangita. At para sa... Maga-eksperyensya sa malawig nga power interruption ang pila ka lugar sa probinsya sang Iloilo sa buwas June 6. Yari ang report ni Hope Torichante. Power interruption ng pila ka lugar sa probinsya sang Iloilo sa Sabado, Hunyo 6. Ginanunsyo sang Iloilo Electric Cooperative Eleco 1 lauman ang 12 oras nga brownout bangod magailis ang poste ang technical team sa National Grid Corporation of the Philippines sa Santa Barbara, Miagao, San Joaquin 69 kV line. Nahiwaton man ang Eleco 1 sang conversion sang linya sa St. Catherine Catholic School sa Leon, clearing sang feeders kag correction sang low clearance primary line sa Barangay San Jose, San Miguel. Ang mga apektado nga lugar among bilog nga banyo sang Gimbal, Igbaras, Leon, Miagao, Oton, San Joaquin, Tibawan, Tubungan, kag Alimudyan. Magluwas sa sulong Sinamay, Kulin Dalag, Mangiling proper. Apektado man ang bangin sang Balabag, Hibaw-an, Pandak, Ungka 2, Savannah area kag Lumina Homes. Apektado man ang Hibaw-an kag Balabag sa bangin sang Santa Barbara, Lima, Punong kag Siwalo sa Maasin, San Jose Villar, Sipag School, Bella Vita, San Antonio kag Santo Angel sa San Miguel. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Galing nag-iwas ang labor education sa graduating students sa Capiz kag Guimaras. Yari ang report ni JP Hervas. O ni Miriam Grace Erineta. Nag-iwas ang labor education for graduating students sa Naghiwas ang labor education for graduating students sa leg sa Capiz kag Guimaras ang Department of Labor and Employment o DOLE. May 455 ka estudyante ang nagbuylog sa legs nga nagatuo nga obrahon ang mga estudyante bilang future-ready workforce. Sa nasabit nga numero, 302 ka graduating students ang gikan sa Capiz State University kung Capso Mambusaw Satellite Campus kag Burias Campus. Lakip sa ginpatpat ang General Labor Standards, Workers' Rights, wages, mandatory benefits kag working conditions. Magluwas pa diri giyahan man ang mga estudyante sa career planning, employability skills, workplace professionalism kag work values pinaagi sa Career Development Support Program o CDSP. Samtang may 253 naman ka estudyante gikan sa Guimaras State University o kung GSU Mosqueda Campus sa Hordan, Guimaras ang gintaydaluman sa legs. Nakasentro naman ang diskusyon sa labor laws, employee rights, workplace responsibilities, occupational safety and health, ethical workplace conduct kag ibang pang mga employment-related concerns. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Nagtipon ang mga tiglawas ang nanuhay-tuhay nga lokal nga panguluhan kag mga state universities and colleges sa rehiyon para sa Young Farmers Challenge Orientation. Yari ang report ni JP Hervas. Nagtipon ang mga tiglawas ang nanuhay-tuhay nga lokal nga panguluhan kag mga state university and colleges sa rehiyon para sa Young Farmers Challenge Orientation and Information Campaign. Sa aktibidad ginpatpat sa Department of Agriculture ang mga oportunidad kag suporta na ginatanyag sa programa agud mainganyo ang mas madamo nga pamatan-on nga magsulod sa agrikultura kag agribusiness. Sa idalong sang Young Farmers Challenge, nagahatag sang paghiya kag masobra tunga sa bilyon nga pondo ang gobyerno para sa mga magapangibabaw nga business idea. Nagapati ang ahensya nga ang mga pamatan-on hindi lamang masunod generasyon sa mga mangunguma, kundi mga game changers nga magkabulig sa pagtukod sa mas moderno kag mapang-on nga sektor sang agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nagpanagtag sang 222 ka Smart TV ang Bacolod City Government sa public school sa syudad. Yan ang report ni JP Hervas. Panagtag sa 222 ka Smart TV ang Bacolod City Government sa 70 ka public schools ang syudad. Katuyuan sining nga mapabakod pa ang digital learning sa mga hulot klasihan sa Bacolod City. Ang proyekto ang ginpunduhan sa 7.34 million pesos halin sa Special Education Fund kag ginatan-aw mangindako nga bulig sa mga manunubyo kag estudyante para sa mas interactive, mas klaro kag mas epektibo kapag tublo. Suno kag Mel Grega Sataya, ang edukasyon amo ang isa sa pinakabakod nga produksyon sang panabuton sang kabataan, rason sang padayon nga paghatag sang syudad sang nanuhay-tuhay nga suporta. Nahibaluan nga magapanagtag man ang syudad sa mga school supplies, PE uniform, kag backpack sa mga estudyante. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Naglabot sa 38 wanted persons ang nadakpan sang Iloilo City Police Office sa masangkad nga operasyon batok sa mga may salabton sa layi. Sa datos sang ICPO o kung Iloilo City Police Office sang May 1, tubtob 31, 2026. Sa 38 ka nadakpan, 3 ang most wanted person kag 35 ang other wanted persons. Sa mga operating units, nagkapanguna sa may pinakadamo nga nadakpan ang Iloilo City Mobile Force Company nga nakaaresto sa 7 ka wanted persons. Suno kay ICPO Director Police Colonel Robert Parilla, ang masangkad nga operasyon resulta sa pagbinaligay sa kapulisan kag pumuluyo. Ginpasiguro sa opisyal nga mas pasangkaron pa ang kampanya kontra wanted persons sa matagang hustisya ang ila na biktima. Radyo Pilipinas. Ang mga headliners nga gintipon sa ulit balitaan sang DYLL Radyo Pilipinas Iloilo. Ako po ng news team. Nakita ang mga posting sa mga balita, pag-iban pa ng mga impormasyon sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Ako si Bing Pabiono, ang inyong tagbalita. Pilipinas, salamat, maayong hapon. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino.
Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas.